Kumusta po kayo? Si Bal po ito ng Musika Ride sa Kwento Musikero. At ngayong araw ay wala naman. Samahan nyo lang ako. Meron tayong saglit na pupuntahan. Meron tayong kukunin na gamit. At the same time, sasabihin ko na rin sa inyo yung aking mga na-experience sa past na 10 months na paggamit dito sa ating ADB 160. Ngayon ay paalis na tayo dito sa garahe. Malapit lang naman, punta natin sa lang naman, sa Tayuman lang. Yan, happy fiesta. Malapit na fiesta rito sa amin. So ayun, babalikan ko lang kasi yung pina-set up ko na gitara kay Sir Bimbo sa Tayuman. At naisip ko na tagal na rin ako hindi nakakapagawa ng content about dito sa ADB 160. At since 10 months na nga siya ngayon, dahil March 1, 2024 ko siya nakuha. So ngayon yung kanyang ika-10 buwan. At sasabihin ko sa inyo yung mga na-experience ko na rito sa motor na to, kung meron ba akong mga hindi nagustuhan, at kung ano-ano pang mga bagay-bagay. Una kasi marami akong nababasa sa mga page sa Facebook ng ADB 160 na maraming reklamo, maraming mga negatibo tungkol dito sa ADB 160 natin. Tapos inisip ko, ano kaya yung mga na-experience nila na yun, tsaka kung bakit nangyayari. Well, para sa akin lang, lahat naman ng mga bagay, I mean, lahat naman ng mga produkto na dumadaan sa manufacturing, syempre hindi naman pare-parehas yan lumalabas. Kahit nasabihin natin na isa lang yung plantang gumawa dyan, may mga factory defect, mayroong silang mga hindi masyadong na-check, di ba? Siguro yun yung natatapat doon sa ibang mga bumibili. Kahit na kahit anong motor pa yan, kahit sabihin pa natin na kahit anong brand, may nangyayari talagang ganun. So maaari natapat sila sa may mga ganong issue. Kaya nga nagbibigay ang mga kasa ng mga warranty. So para kung sakaling may lumabas man ng ganong issue, pwede nating ibalik sa kanila at magawa nila ng paraan. Pero kung talagang malala na, syempre kailangan nilang palitan yung unit. Yung iba naman sa page nakikita ko, siguro talagang sincere naman yung pagkatanong nila. Siguro mga newbie question, talagang first time lang magkakaroon ng motor. Kaya wala pa silang idea. Kaya lang naiinis lang talaga ako dun sa mga ibang sumasagot na basta sumagot. Diba, matino naman yung tanong, although basic yung tanong, pero still, pa yun, pwede mo namang sagutin ng maayos yun, na hindi mo kailangan mambara ng tao. Nakakainis lang. Well anyway, sabi ko nga 10 months sa atin itong ating ADB 160, at ang total odo pa lang na tinatakbo natin ay ayan, 4,052. Sa 10 months na paggamit sa kanya, yun pa lang yung nagagamit ko, na yung tinatakbo ng odo natin, 4,000 pa lang. Kasi hindi ko naman siya araw-araw ginagamit. Kung gamitin ko man sa trabaho, medyo dyan sa malapit. Kasi kapag may gig ako, minsan sasakyan yung dala ko. Pag may lakad naman ng pamilya, syempre sasakyan yung dala namin. So itong motor na to ay hindi masyadong nagamit. Mas madalas pa to sa garahe kaysa sa kalsada. At sa loob naman ng 10 months na yon na paggamit ko sa kanya, hindi naman ako binigyan ng sakit ng ulo nitong motor na to. Wala naman ako naging any issue na mapapakamot ko ng ulo, bakit ka parang nagsisisi ka, ba't ka pa bumili ng ganito. Wala namang ganon. So far wala pa namang nasisirang kahit ano dito. Sobrang iniingatan ko talaga kasi itong motor na to. So dito tayo ngayon sa Paho dumaan, dahil parang tingin ko maskip dun sa may C3. Pwede sana akong dumiretso rin, kaya lang iwasan natin yung ang lalaki ng truck baka traffic doon. So dito lang tayo. Ito yung Paho, yan, Caloocan, bilihan ng mga furnitures. Yan, pagdating naman sa suspension natin, ayan, ito lubak-lubak dito. Ganun pa rin naman, hindi pa rin naman nagbabago. Para sa akin saktong-sakto lang talaga yung nito, yung play nung front tsaka nung ating rear suspension. Kapag may angkas ako, okay, mas malambot siya, syempre. Lalo kung dadapas sa mga ganitong lubak-lubak, mas
mararamdaman mo yung bounce nung suspension lalo sa likod. Pagka solo lang ako, syempre mas magaang, sakto lang. Para sa akin yung mga stock na parts nito sapat-sapat na para ma-enjoy mo yung pagmamaneho. Yan, hulubak. Di ba? Hindi naman siya bouncy, talagang hindi rin siya makaldag. Tama-tama lang. Yung iba pinapalitan agad yung nila suspension sa likod. Marami silang sinasabi na sabi nila raw, masyadong matagtag. Sa akin naman hindi naman, okay lang din naman. So para sa akin yung mga stock parts nitong ADB 160 sapat-sapat na. Okay, dito tayo ngayon sa Rizal Avenue LRT. Yan. So pagdating naman sa handling ng ADB 160, ganun pa rin, napaka-relax i-drive at hindi talaga nakakapagod siya manehohin hanggang ngayon, lalo nung naglagay ako nitong riser. Ito, tinaas ko siya ng konti dahil parang pakiramdam ko nung una masyado mababa para sa akin, parang hindi ako komportable. Pero yung stock naman na naman ito, na handlebar riser, maganda rin naman yung yung kanyang handling. Ang problema nga lang, syempre mayroon tayong preference na posisyon ng kamay natin kung saan tayo magiging komportable, kaya naglagay ako niyan. So nung naglagay ako ng riser, yun, mas naging okay sa akin. Napaka-nimble ng na to, ng motor na to. Kung sa mga singit-singitan lang, kayang-kaya mo siya i-maneuver talaga ng maayos. Hindi ka mahihirapan. Kaya lang ako naman, hindi man talaga ako masingit na na driver. Kapag kaya lang, pero pagka yung tingin kong alanganin na ako, bahala na kayo, mauna na kayo. Siyempre, unang-una, nag-iingat tayo, hindi lang para sa motor, pero para sa sarili na rin natin. Yung mga pyesa ng motor, kaya natin palitan yan. Pero kung ano yung ma-damage sa katawan mo, or worse, may mangyaring hindi maganda sa'yo, wala nang kapalit yun. So yun ang iniisip ko lagi kapag sumasakay ako ng motor, na ingatan yung sarili ko. Pangalawa, yung motor. Then sunod naman natin yung ating fuel consumption. So far ganun pa rin naman, hindi nagbabago, matipid pa rin talaga siya. Hindi ka naman dito mamumblema sa pagpapagas dahil hindi siya ganun kalakas uminom ng gasolina. Mabait itong motor na to, hindi siya matakaw sa gas. So kahit na mag long ride ka na mag-long ride, hindi ka mapapagastos ng malaki sa gasolina. Ayun meron palang sec dito. Yan, so kung naghahanap ka ng sec, ayan dito yan sa may Abad Santo corner Lorenzo Junior Street. Meron din dyan parang sa may Caloocan din sa may 10th Avenue. Parang mas malaki yun. Anyway, kalawa na tayo rito. Sunod natin yung braking system naman itong ating ADB 160. Yan, pagdating sa kanyang stopping power, napaka solid. Ganda ng stopping power nito. Gandang gamitin yung preno. Hindi siya nanggugulat. Meron kasing preno, di ba, na magugulat ka. Kapit agad. Parang kaya kang itilapon. Ito, dahil nga siguro sa ABS nya, tsaka sa ginamit na mga pyesa rito sa ating brake, ang ganda ng stopping power nya. Malakas siya pero napaka gentle gamitin. Sa 4,000 kilometers na tinakbo ko, wala pa naman akong naramdaman na kailangan ko na siyang adjust. Ganun pa rin naman, talagang napakasariwa pa siguro ng ating brake pad. Kaya nakakatuwa itong motor na to dahil parang siguro kung ikaw yung tao na mabili ng pyesa, kahit anong motor naman siguro talagang mapapagastos ka. Pero kung gaya ko lang na kontento ka lang sa ganito na puro stock lang, okay na to.
Ayun, dito tayo ngayon sa may Guitar Harbor Custom Shop. Yan. Kita nyo ba? Yan. Dito na tayo ngayon. Nadaanan na natin yung ating pinaset up na gitara kay Sir Bimbo. Hanap lang tayo ng parking. Yan, okay. Pauwi na ako. Ito na yung kinuha ko na pinaset up natin na gitara. Ito kay Sir Bimbo. Hindi ko na pinakita sa inyo para secret na muna natin yan. Kung gusto nyo makita yung ating gitara na bago, yan, abangan nyo yung ating susunod na video. Ngayon, pauwi na tayo. Ang problema, yan, umaambon. Kaya hinubad ko na yung gloves ko. Nakakainis kung kailangan pa uwi tsaka umaambon. So yan, kanina malakas eh. So yan, medyo okay na, pwede na tayong bumiyahe. Pero sigurado ako kasi madilim sa parte na yun, maya ambon pa yun. Kaya hindi muna ako nag gloves para naman hindi babasa yung gloves natin, babaho eh. Maglalaba pa ako ng gloves. So biyahe muna tayo. Tara. Bago tayo abutan ng malakas na ulan. Well, yeah, nakita nyo kanina yung gitara ko nasa likod, nakatali sa box. Minsan kasi pag nagigig ako, kadalasan ginagamit ko ay gig bag. Nasira yung gig bag ko, nasa pagawaan. Pinapa-repair ko pa. So, no choice, hard case yung ginamit ko, kaya yan, nakatali siya sa top box. Mas convenient kasi pumunta dito kapag nakamotor ka lang kaysa sa nakasasakyan, dahil medyo mahirap yung parking. So kailangan talaga, mas gusto ko nakamotor ako pag nagpupunta ako dyan. Pala sa mga mga nagmumotor at at the same time mga gitara din kaya ko. Kung meron kayong gusto pa set up, punta lang kayo dyan sa kay Sir Bimbo, dyan sa may Tayuman. Maayos yung maayos silang gumawa dyan ng mga gitara. Tsaka mababait yung mga tao syempre. Ayun, itong motor na to malaking bagay rin sa akin, dahil gaya nito kapag meron akong gig, pwede ko siya magamit. Kapag hindi pwede yung sasakyan kasi yun na, minsan coding yung sasakyan, tapos kailangan bumalis ng maaga, paalanganin yung oras. So ayun, kailangan magmotor. So nagmumotor ako kapag may gig, pero dapat naka-gig bag, hindi ganito. Ito kasi hindi ako mapakali, baka kumalas yung, pero matibay naman yung pagkakatali natin dyan. Matibay nga ba? Teka, check ko nga. Yan, okay naman siya, higpit naman. Yan. Yung usual na ginagawa ko, syempre naka-gig bag para nakasukbit lang sa balikat ko. Hindi ako mag-worry na malalaglag yung gitara. Tapos yung pedal board ko nandun sa top box. Kasya naman siya, hindi ka lang masasara, nakatali lang. So yun. Okay, so asan na ba tayo? Ano na ba yung mga napag-usapan natin? Yung langis, yung proper maintenance, brake, suspension, ano ba? Ayun, pagdating naman sa performance, sabi ng iba, bakit hindi ka mag-upgrade? Palit ka ng bola, upgrade ka ng panggilid. Kaya sa akin, okay na ito eh. Okay na yung ganito. Hindi naman ako hindi ako mabilis magpatakbo. So hindi ako naghahanap ng tulin ng motor. Importante sa akin kasi safety. So yung iba, ina-upgrade nila yung kanilang panggilid para sa performance ng motor. Okay lang yun, wala problema dun. Kanya-kanyang preference naman yan pagdating sa motor. Pero sa akin, stock pa rin ako. Siguro magpalit man ako kapag pag talagang kailangan ng palitan. So i-upgrade ko lang siya. Pero hindi naman to the point na patutulinin ko yung motor. Mga performance parts lang siguro. Halimbawa yung bola, bili lang tayo ng magandang branded na bola. Ganun lang, pero hindi naman para patulinin yung motor. Sa akin kasi talagang pa rin number 1 pa rin talaga yung safety pagdating sa pagmumotor. Kung tulin lang din naman, dapat hindi na ako bumili ng 160. Dapat 400 na yung binili ko.
mangangarera na lang ako. Then, nasa ano naman yan, nasa tao naman yun. Depende rin talaga sa rider kung ano yung gusto nilang performance sa motor nila. Ayun, so sa 10 months as a ADB user, wala naman ako maireklamo na ano, na kung ano man dito sa motor na to. Sa 10 buwan na yun, satisfied naman ako sobra. Talagang maganda yung performance ng motor, hindi ka binigyan ng sakit ng ulo. Sa akin number 1 na yun, importante na sa akin yun, na yung hindi ka bibigyan ng problema ng motor, diba? Kaya nga tayo kasi bumibili ng motor para maging convenient yung mga lakad natin. Mas makakakuha ka ng motor na sakit sa ulo, parang hindi ano, hindi practical. So itong ADB 160 para sa akin napakaganda. Tapos yung isa pa na ano, na lagi ko nababasa, bakit daw maraming mga ADB na kahit bagong-bago pa binebenta na. Yun ang laging topic nila. Bakit ganun? Bakit napakabago pa nung motor tapos binebenta na agad? Ano raw bang sira ng ADB? Pero siguro iba, ito sa tingin ko lang naman, ginagawa nilang negosyo. Kasi napakahirap kumuha nung ADB nung mga nakaraan. Talagang ako nga nahirapan ako kung napanood yung ating quest sa paghahanap ng ADB 160. Ang hirap noon na pumunta tayo sa mga iba't ibang kasa dito sa may mga area malapit sa akin. At talagang wala akong makitang ano, wala akong makuhang ADB. Yun nga sinasabi ko dati na meron kang pambayad pero wala kang mabili. Tapos yung iba ngayon, maraming nagbebenta sa mga page na ang sasariwa pa talaga ng motor, bagong-bago, tapos binebenta na. Bakit daw ganun? Ako, nakikita ko lang naman, negosyo. Ginagawa nilang parang buy and sell yung ADB 160 nila. Kasi kung ikaw yung naghahanap ng ADB, talagang gusto mo na magkaroon na, tapos naghanap ka ng sariwa, kaagatin mo yung ganung presyo na kahit mataas na presyo. Kasi hindi naman talaga nila ibebenta yung mga bagong ADB na mura, syempre. Mataas pa, yung pa isang maganda sa sa ADB 160. Ang taas pa ng niya, ng resale value niya. So kahit ibenta mo to ng mahal, may kukuha pa rin dahil sa maraming nga nagkakagusto at kukunti lang yung stock. So yun yung nakikita kong dahilan kung bakit binibenta nila yung kanilang mga ADB 160 kahit na napakabago pa talaga. Diba? Ang galing nila oh. Naka-red pa yan. Ikaw din? Ako maraming ganyan talaga. Mag-iingat kayo ha. Hindi kayo makapaghintay, konti lang naman yun. Hindi na makayabuti na maghapon dito. Disgrasya yan eh. So ayun yung aking personal na opinion at personal na experience sa paggamit nitong ADB 160. Well, para sa akin kasi napaka-komportable ng motor na to, kaya talagang na-enjoy ko siya. At syempre nagpapasalamat tayo dahil sa loob ng 10 buwan na paggamit natin ito, hindi tayo binigyan ng problema, hindi tayo binigyan ng sakit ng ulo. Kaya para sa akin okay na okay talaga. So kung hanggang ngayon hindi ka pa rin decided sa ADB 160, nasa iyo pa rin yan. Mag-research ka pa, magtanong-tanong ka pa rin sa mga ADB users para personal mong makuha yung mga opinion nila, mabigay nila sa iyo yung personal na experience nila sa motor para at least makatulong sa iyo na makapag-decide. Pero kung ako tatanungin mo, kung meron kang pambili ng ADB 160, dito ka na, kumuha ka na nito dahil talagang hindi ka magsisisi. Napakaganda talaga ng motor na to. So hanggang dito lang muna yung ating video at maraming salamat sa inyong panonood. Ako po si Bal ng Music Ride sa Kwento Musigero. Salamat.